So paano ba nadadiagnose ang chronic kidney disease? Halos lahat ng tao alam creatinine. No? Creatinine is a test of kidney function. Pero you have to remember, tataas lang ang creatinine pag more than 50% of your total kidney function is already destroyed. Kaya, meron pang ibang mga tests that can really detect early on ang presence or absence of chronic kidney disease. And that is estimation of your glomerular filtration rate. Kaya po sa mga pasyente, hindi lang po dapat creatinine ang tinitingnan. Maganda po, pakita ang lahat ng laboratorio sa iyong doktor sapagkat may mga computation na ginagawa po para ma-estimate ano talaga ang real function ng inyong kidney status. Ang eksaminasyon ba sa ihi, importante yan. Opo, kasi diyan marami kang makikitang normal and abnormalities. Presence of blood, it's a sign of abnormality. Presence of protein, it's a sign of abnormality. At mga different sediments that should be absent in a normal individual. Ano po ba yung non-negotiable na stance po ng isang tao na kinukunan ng blood pressure? Yes. Nakahiga yung pasyente. Yes. Make sure na yung paa niya hindi nakaganyan. So, hindi po nakakross Hindi nakakross ang paa. Mm. Dapat naka-straight. Kasi kuminsan, di ba, may kumot yung pasyente Yes. na nasa ospital. So, Thank you. tingnan mo yung paa niya. And make sure na lie flat and then relax. And then itong paa, hindi siya nakakross. And then yung hands po, pwede lang naman na on the side. Pwede on the side ang ano. Ano po ba yung stance dapat ng katawan natin kung ito'y gagawin? Okay. Nako, laging ganyan. No? So, it's a common scenario in the clinic. So, uupo sila, tataas ang kamay, papabipi na. I don't usually immediately take their blood pressure because it takes a while before your blood pressure stabilizes. Bakit? You just came from outside, you were Yes. talking to someone, sitting down, and then you're talking to that patient. So, medyo excited pa yan. Yes. Ang Nervous ganda ng pa. point. Diba? Oh. So, definitely, tama ka. The patient should be properly sitting with the feet on the Flat on ground. the ground. Flat on the ground. Make sure that the hands is just on the level of the heart. Tama. Wait for 15-20 minutes and then you start taking the blood pressure. Don't ask the patient to talk. Tahimik Ganda. lang po. Add ko din, no? Tatanungin natin, ano ba ang kinain mo a few minutes bago kita kunan ng blood pressure? Kasi kung uminom ka ng coffee, kung uminom ka ng soft drinks, kasi may mga, or tea, may mga content siya na pwedeng mag-constrict ng ugat at tataas ang blood pressure. Marami sa ating Pilipino, hindi alam na may high blood pressure pala sila. So ano bang normal? Dapat ito ay below 120/80. Kung lagi mataas ang iyong blood pressure, sinisira nito ang blood vessel mo. Kaya, mas mataas ang risk for heart attack and stroke. So, kung ikaw ay isang busy adult, invest ka sa home blood pressure monitoring. Kasi mas okay ito kung regular mong namomonitor ang sarili mong numbers. Fasting blood sugar at HbA1c. Hindi lang ito pang diabetic. Kung mataas ang fasting sugar mo or HbA1c, may tinatawag tayong insulin resistance because ito ang actually pinagsisimula ng maraming metabolic conditions na sumisira din sa ating mga puso. So ano bang target fasting blood sugar? It should be below 110 milligrams per deciliter. Ang target HbA1c should be below 5.7 for non-diabetics. So kung nasa borderline ka, huwag mo nang antayin na maging diabetic because prevention will always be better. Cholesterol panel. Maraming natatakot actually sa cholesterol pero actually ang mahalaga ay alamin mo anong klaseng cholesterol meron ka. Kaya dapat binabantayan mo ano bang LDL mo. LDL is low density lipoprotein. Ito yung tinatawag nating bad cholesterol. Per individual, iba-iba ang target. So, kailangan alam mo ano bang mga risk factors meron ka. So, pag mas marami kang risk factors, mas mababa dapat ang iyong LDL. HDL or your high-density lipoprotein, ito yung tinatawag na good cholesterol. Importante dyan, mas mataas, mas maganda. And lastly, triglycerides. Kapag mataas ito, high risk din ito for heart disease. So, ang target, dapat less than 200 milligrams per deciliter. Hindi porket normal ang iyong cholesterol, it means safe ka na. CRP or yung tinatawag nating C-reactive protein, ito ay isang biomarkers na inflammation sa ating katawan.
Tandaan, pag mataas ito, ibig sabihin, may inflammation ka. Ano ba ang inflame? Maaring ito ay nasa iyong mga arteries or mga ugat. Hindi routinely ginagawa ito, pero usually kung may history ka ng heart disease sa iyong pamilya, kung may metabolic syndrome ka, kailangan tanungin mo ang doktor mo kung kailangan mo itong pa-check. So, resting heart rate dati, hindi masyadong pinapansin ng heart rate. Pero ngayon, napag-alaman, it's a very important independent risk factors for cardiovascular health. So kung dati ang alam natin, ang normal heart rate is between 60 to 100, okay ka na. Ngayon, ayaw natin ng 80, 90. Mas gusto natin less than 75. Dahil maraming kaalaman sa mga clinical trials that the lower your heart rate is, the better you'll have cardiovascular health. Kaya kung laging mataas ang iyong heart rate, 90 and above, mag-isip-isip ka na. Malamang, kailangan mo na magpa-check up because it may be a red flag sign. Ito na, maganda. Waist circumference. Hindi ito blood test. Very easy to measure. Para sa mga babae, ang target should be less than 35 inches. Sa mga lalaki, less than 40 inches. So bakit kailangan ng waist circumference? Remember, these are abdominal fats. Yung bilbil, ito ay active na nagpo-produce ng inflammatory substances that may be harmful to your heart. So ang biopsy po is very safe, done by experts, and there is indication po. Not all tumors, not all lumps in the breast should be biopsied. So sa mammogram, meron kaming guide, pag 4 and 5, yung lumabas doon, binabiopsy po namin. O sa kapa namin, kailangang ibabiopsy namin. Kasi ang biopsy naman po ay may proseso at ang gumagawa po niyan ay mga eksperto. Meron po kaming paraan, pag biopsy ay hindi makakasama sa pasyente pero makakabuti para sa pasyente. Kasi ang purpose ng biopsy po is para malaman natin kung ano bang klaseng bukol meron ka. Kasi not all breast lumps ay kailangan ng operasyon. May mga bukol na sa dede na pwede nating obserbahan lang. Especially for premenopausal patients kasi may mga bukol sa dede ng premenopausal patients na baka related lang po sa pagme-mens natin. Ang stroke ay very unpredictable. Magugulat ka na lang, hindi ka na lang makakapagsalita, lalaglag ang iyong kamay, hindi ka makakapaglakad. Basta naramdaman na ng isang pasyente itong mga symptoms na ito, kailangan pumunta na sila sa emergency room. May mga tests, specifically CT scan and MRI na ginagamit po para ma-detect kung ang klaseng stroke ninyo ay nagbabarang ugat o dumudugong ugat. So, dalawa ang klaseng aneurysm. Maririnig mo yan, bigla na lang bumagsak. Pwedeng galing sa utak, yung tinatawag na cerebral aneurysm, o yung tinatawag na aortic aneurysm na galing mula dibdib pababa sa ating tiyan. So, ano ba pagkakaiba nito? So, when you say cerebral aneurysm, ito ay galing sa ating utak. Samantalang, when you talk about aortic aneurysm, which I specialize in, it happens sa malaking blood vessel na nagsisimula sa ating mga puso. So, kung cerebral aneurysm, kadalasan stroke or loss of consciousness. Pero pag aortic aneurysm, since napakalaking ugat nito at ito'y pumutok, malamang it cause massive internal bleeding, especially dun sa mga abdominal aneurysm. Pareho po itong nakakamatay. Pareho itong silent killers. Pero, pwede naman natin ma-detect ng maaga. Maraming nagtatanong, bakit hindi po nadadiagnose ang aneurysm? Dahil kahit annual physical examination, nakakalusot. Hindi routinely ginagawa ang mga screening for aneurysm. For example, in aortic aneurysm, hindi lagi nagpapa-abdominal ultrasound. Pero kung gusto mong makita ang lahat ng ugat, ginagawan ito ng CT aortogram. Now, kung ito naman ay brain aneurysm, MRI angiogram. So kung meron ka mga risk factors na ganito, you have to seek consult sa mga doktor or reach out. We can help you on screening.